Para sa mga ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo, 600 job applicants na serbisyuhan ng Peso San Pablo sa Job Fair 2023 sa SM City San Pablo. Mayora Jem Castillo lubos na sumuporta sa isinagawang 10 km fun bike. Distribution ng DA's Agricultural Intervention pinangunahan ni Congressman Loreto S. Amante. 1,000 solo parents ng 3rd District ng Laguna na bigyan ng cash benefits ni Congressman Loreto S. Amante. Pagbubukas ng Tindig Kabataan Kiosk pinangunahan ni Congressman Amben Amante. Unity Walk, Interfaith Rally at Signing of Peace Covenant para sa BSKE election isinagawa sa lungsod ng San Pablo. Blessing ng City Transport Terminal isinagawa na. Team San Pablo, 2nd place sa Governor's Cup 25 and under Intertown Basketball Tournament. 3rd quarter meeting ng CSWMO ginanap sa Convention Center. Prime HRM members binigyang pagkilala sa pagtataas ng watawat. Orientation ng Expanded Solo Parent Act isinagawa ng CSWDO. SPC Project Monitoring Committee nagkaroon ng reorganization. At narito ang mga detalye. 600 job applicants sa serbisyo ng Peso San Pablo sa Job Fair 2023 sa SM City San Pablo. May 600 job applicants ang naserbisyo ng Peso San Pablo sa naganap na Job Fair 2023 noong September 15 sa SM City San Pablo sa pagtataguyod din na Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante at Peso Manager Pedrito D. Vigueras. Ang Job Fair ay isa sa mahalagang proyekto ng pamahalaang lungsod ng San Pablo kaugnay ng Civil Service Month celebration ngayong buwan ng Setyembre. Kaya lubos ang pasasalamat ni Mayor Amante sa SM City San Pablo sa pangunguna ni Assistant Mall Manager Edesa Sibog at PR Manager Nina Wong at sa lahat ng companies na lumahok sa matagumpay na job fair. Nakiisa rin sa programa sina Councilor Richard C. Pabico at Chief of Staff Edgardo Collado bilang representative ni Vice Mayor Justin G. Colago. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Mayora Jem Castillo lubos na sumuporta sa isinagawang 10-kilometer fun bike. Lubos ang naging suporta ni Mayora Jem sa matagumpay na 10-kilometer fun bike ride tayo para iwas droga na nilahukan ng 854 bikers noong September 18. Ang bike run na nagsimula sa Bae, Laguna at nagtapos sa Sampaloc Lake, San Pablo City ay sa pangunguna ng mga organizers na sina Darren Swating at Ferdinand Vargas sa pakikipagtulungan ni na Vice Governor Karen Agapay, Emilio Garcia at City Tourism Office. First place si Aaron Alcala ng Santa Cruz Norte, Pila, Laguna. Second place si Erickson de los Santos ng Cabinti, Laguna. At third place si Dave Roa ng San Jose, Batangas. Christine Mejica, nag-uulat. Distribution ng DA's Agricultural Intervention pinangunahan ni Kong Loreto S. Amante. Pinangunahan ni Kong Loreto S. Amante at Regional Executive Director Milo D. De Los Reyes, Department of Agriculture, RFO 4A, ang distribution ng mga fertilizer discount vouchers, seeds, fertilizers, farm equipment at corn seeds na tulong mula sa Department of Agriculture Region 4A para sa mga magsasaka ng lungsod ng San Pablo. Ang programa na ginanap noong September 14 sa San Pablo Central Gym ay sa pagtataguyod rin ni na Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante, at City Agriculture Office sa pamumuno ni concurrent City Agriculturist Arthur B. Almario. Nakiisa rin sa programa sina Secretary to the Mayor Christine A. Picasso, Ani Buko ng APCO at mga staffs ng DA on corn, rice, and high-value crops. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. 1,000 solo parents ng 3rd District ng Laguna na bigyan ng cash benefits ni Congressman Loreto S. Amante. Namahagi noong September 15 sa San Pablo Multipurpose Convention Center si Congressman Loreto S. Amante, Representative, 3rd District ng Laguna, ng 2,000 cash benefits sa may 1,000 solo parents beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng 3 distrito ng Laguna. Ang programang ito sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations para sa mga solo parents ay sa pakikipagtulungan ng Philippine Statistics Office,
Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Nakiisa rin sa payout sina Councilor Martin B. Adriano, Assistant Provincial Statistician Lorelei R. Danila, SWAT Team Erica Joanna L. Agcanas at Crisis Intervention Section Head Maribis C. Elnar. Ito po si Marjorie Gatchalian, nag-uulat. Pagbubukas ng Tindig Kabataan Kiosk, pinangunahan ni Congressman Ben Amante. Pinangunahan ni 3rd District Representative Loreto S. Amante ang pagbubukas noong September 15 ng Tindig Kabataan Kiosk sa Colonel Lauro Dizon Memorial Integrated High School na programa ng DOH katuwang ang City Health Office. Dumalo sa programa sina Dr. Maria Elena G. Castillo Gonzalez, Chief Local Health Support Division, Tora Divina Antonio, Development Management Officer 4, Councilor Carmela Acevedo at Martin Adriano, Executive Assistant Arnel C. Tixon bilang kinatawan ni Mayor Vicente B. Amante at Mr. Samuel C. Madriaga. Binuo ang Tindig Project upang matugunan ang mga isyong pangkalusugan ng mga adolescents at teenager ng lungsod at ang mga karatig bayan ng 3 distrito ng Laguna. Christine Meca, nag-uulat. Unity Walk, Interfaith Rally at signing of Peace Covenant para sa VSK e-election sinagawa sa lungsod ng San Pablo. Lumawak ang mga kandidato sa barangay at SK election ng lungsod ng San Pablo sa isang Unity Walk, Interfaith Rally at signing of Peace Covenant noong September 16 na sinagawa mula sa Sampaloc Lake hanggang sa San Pablo Central Gym. Ito'y pagtataguyod ng COMELEC, DLG, Local Chief Executive, PNP Religious Leader, Academy Media Group at iba pang stakeholder. Pinamunuan naman ni Monsignor Jerry Bitoon ang sinagawang Interfaith Rally. John Ferdy Viterbo, nag-uulat. Blessing ng City Transport Terminal isinagawa na. Pinangunahan ni Monsignor Jerry Bitoon, City Administrator Larry S. Amante, Vice Mayor Justin G. Colago, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at City Transport Terminal Manager Sigfrid Palomar. Ang blessing ng City Transport Terminal sa Barangay San Rafael noong September 18, 2023. Ang nasabing terminal ay makakatulong sa pagganda ng daloy ng trapiko at sa ligtas na pagsakay ng mga pasahero na pangunahing layunin ni Mayor Vicente B. Amante. Nakiisa rin sa pagpapasinaya sina ABC President Ariston A. Amante, Executive Assistant Christine A. Picazo, mga pinuno at pangalawang pinuno ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Cedric Carandang, nagbabalita. Team San Pablo, second place sa Governors Cup 25 and Under Intertown Basketball Tournament. Nakuha ng Team San Pablo ang second place sa Governors Cup 25 and Under Intertown Basketball Tournament laban sa San Pedro team sa score na 74-89 na ginanap noong September sa Santa Cruz Sports Complex. Nasungkit naman ni Paul Henrich Caponpon ng Team San Pablo ang season MVP at isa rin siya sa Mythical 5. Mahigit na 800 food packs ang pinagkaloob ni Kong Loreto S. Amante, Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante at Chairman Bembong Pilismino para sa lahat ng nanood at sumuporta sa Team San Pablo. Darwin Paborito, nag-uulat. Third quarter meeting ng CSWMO ginanap sa Convention Center. Naging agenda sa third quarterly meeting ng City Solid Waste Management Board noong September 14 na ginanap sa San Pablo City Multipurpose Convention Center. Ang updates ng One Goal Project ng URC, proposed WACS na gaganapin sa November 2023 para sa update ng 10-year Solid Waste Management Plan ng lungsod ng San Pablo at updates ng situation na status ng sanitary landfill, situation ng garbage collection at garbage trucks. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng City Mayor's Office, Sangguniang Panglungsod, CHO, CGSO, Senro, CIO, City Agriculture, City Tourism, CPDO, Manufacturing Sector, DILG, Junk Shop Federation, Commercial Sector, SLF, PPP at Rotary Central. Nag-uulat, Lloyd Arias. Prime HRM members binigyan pagkilala sa pagtataas ng watawat.
sa pagtataguyod ng City Human Resource Management Office sa pamumuno ni na concurrent CHRMO Diosdado A. Biglete at HR Officer Elsa M. Barcelona at sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante, Vice Mayor Justin G. Culago at City Administrator Larry S. Amante ay binigyan pagkilala noong September 18 sa pagtataas ng watawat ang mga miyembro ng Prime HRM. Tumanggap ng Certificate of Appreciation ang mga miyembro ng mga committees para sa HRM, PSB, PRAISE, HRDC at SPMS. Nakikiisa rin sa paggawad ng pagkilala sina Councilor Carmela A. Acevedo at Executive Secretary to the Mayor Christine Ann Picasso. Evelyn Aquino, nag-uulat. Orientation ng Expanded Solo Parent Act isinagawa ng CSWDO upang bigyang paglilinaw ang RA 11861 o Expanded Solo Parent Act ay nagsagawa ang Social Welfare and Development Office ng orientation ukol sa mga bagong guidelines at categories ng pagiging solo parent. Noong September 13 sa San Pablo Multipurpose Convention Center, nagkaroon rin ng eleksyon ng mga opisyales ng San Pablo Solo Parent Federation. Matagumpay na naisagawa ang mga programa sa pakikipagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Dumalo rito ang mga pangulo ng Solo Parent Association sa 80 barangay ng lungsod ng San Pablo. Din Almansa, nag-uulat. SPC Project Monitoring Committee nagkaroon ng reorganization. Nagsagawa noong September 13 ng orientation ng Local Project Monitoring Committee sa Conference Room, City Mayor's Office, sa pangunguna ng City Planning and Development Office at sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante, City Administrator Larry S. Amante at DILG Officer Maria Alma Barrientos. Dumalo ang mga pinuno at representative ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal, civil society organization sa pamimiyembro ng PMC at mga staff ng Laguna Provincial Project Monitoring Committee. Ang reorganization ng City Project Monitoring Committee ay alinsunod sa Executive Order 14 Series 2023 na nilagdaan ni Mayor Vicente B. Amante noong March 10, 2023. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. City Legal Office patuloy na pagbibigay ng legal advice, legal assistance, legal services at documents review. City Veterinary Office nagsagawa ng Vaccination Day noong September 15. City Cooperative Office nakiisa sa First General Assembly of Herbs Agriculture Cooperative na ginanap sa Barangay Santissimo Rosario. City Tourism Office dumalo sa Arangkada UAP San Pablo 47 Chapter Induction Ceremony. San Pablo City Police Station, 12 katao ang arestado sa joint gambling operation ng San Pablo CPS at Provincial Special Operation Unit noong September 18 sa Barangay San Gabriel. Ang mga suspect ay naaktuhan na naglalaro ng illegal na poker at nakumpiskahan ng poker table, isang set ng baraha, dealer button, all-in button, 2 piraso ng notebook, poker chips at cash. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Pablo CPS at nahaharap sa kasong kriminal na RA 9287 o an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree No. 1602. CTMO San Pablo. Ang City Traffic Management Office sa pamumuno ni CTMO Chief Louis Castillo ay dumalo sa 3rd Quarterly Joint Meeting ng City Peace and Order and City Anti-Drug Abuse Council and Local Communist Armed Conflict na ginanap noong September 14 sa Convention Center. Senro, katuwang ang DENR Senro Santa Cruz, DENR Penro Los Baños at Barangay Representatives ay nagsagawa ng cave inventory sa Mabilog Cave, Santa Catalina. CDRRMO agarang rumisponde at nagbigay ng medical assistance sa isang incident situation sa Barangay 5C noong September 19. San Pablo City Fire Station sa pangunguna ni SFO3 Jeffrey M. Calabia ay dumalo sa blessing ng City Transport Terminal noong September 18.
Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang CIO Weekly Report.